Kamusta po? So welcome po sa ating unang Paris Formation na isinasabay na natin para sa pagninilay natin bilang paghahanda siyempre no, sa kapistahan ng ating patrong si San Jose. Na dito sa parokya ng Gagalangin, hindi ko po alam, no? Ang pinagdiriwang po ninyo kasi o natin, o kayo, no, mga nauna dito, yung La Muerte, yung kamatayan ni San Jose. No? Bagamat sa kalendaryo, sa liturhiya natin, ang March 19 ay ang kapistahan ni San Jose, esposo ni Maria. Pero ganun pa man, kung ano man yan, ito ay patungkol pa rin kay San Jose. At subukan natin na unawain at matuto sa karanasan ng ating patron. Dahil yun naman po talaga yung mahalaga. Sa anumang parokya, kung kanino nakatalaga yung parokya, kung sinong santo o santa, mainam na ito ay atin pong kinikilala nang sa ganon ay matularan nawa natin yung kanilang halimbawa. Kaya sa gabing ito, ang ating pong pagninilayan ay ang unang hapis at unang galak ni San Jose. So, sabihin nyo nga, hapis, galak. Sino bang mga nahapis dito? Ano ba pag sinabing hapis? Nalulungkot? Ano sa English ang hapis? Sorrow. At ang galak ay ang joy. Hindi si Joy Bulaon. Huh? Hindi joy. Yan. Okay. So, sa pagpapatuloy natin, gusto ko po munang basahin bilang gabay natin sa gabing ito ang Ebanghelyo mula kay San Mateo. Yan. Chapter 1, verses 18 to 25. Okay? Parang nag-iba ang PowerPoint ko dyan. So, pakitandaan nyo na lang po, no? Mahalaga rin kasi na tayo po ay nagbubuklat ng Biblia, o lalo pa ngayong Sunday, pagdiriwang natin ng National Bible Sunday. Sino po ang mga nagbabasa ng Biblia dito? O, ano kayo? Anong religion nyo? Ha? CWL? Ano, malabo ng mata? Pero sana po, no? Maliliit. Madali lang yan. Meron kayong mga tablet na meron din yung app na Bible. Pwede niyong palakihin, i-zoom out nyo para lumaki doon sa kaya ninyong basahin. Okay? So magsitayo po ang lahat. Sumaid nyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsigo na po ang lahat. So muli, isang magandang gabi sa inyo po ang lahat. Malinaw po ba ang audio natin? Malakas po. Malinaw akong magsalita. Narinig ng malinaw. Sige po, umpisahan natin ulit yung Ebanghelyong binasa. Ano ang simula ng Ebanghelyo, Nay? Ano po ang simulat? Ano yung simula ng kwento? Pagbabalita ng anghel. Hindi yan. Tungkol yan doon. Pero ano ang simula ng Ebanghelyo? Na naginip si... Nasa gitna na yan. Ano yung umpisa? Ha? Ano yan, ate? Sige na. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Yan. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Pagkatapos, ang pagbubuntis. Hindi ito tungkol kay Maria, ha? Tungkol ito kay Jose. Focus tayo, ha? Sister. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Yung kay San Jose po. Oo nga. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Dudugtungan nyo na lang. Sino? Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Sabi niyo, malinaw yung audio. Malinaw. Sige, sinesearch na sa Google. Dali na. Ano? Kasunod. Wala. Diba sabi, ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit, bago sila makasal ay, ano po? Nagdadalang tao. Natagpo ang nagdadalang tao si Maria. Kaya, Hindi pa. Kaya, binalak ni Jose na hiwalayan ito ng lihim. At anong kasunod? Brad, anong kasunod? Nagpakita po yung anghel sa Nagpakita ang anghel sa panaginip at sinabi ng anghel na, Si Maria. Pakasalan si Maria. bago yun. Ano sinabi ng anghel? Huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil siya ay naglilihi dahil sa Espiritu Santo at papangalanan Emmanuel. Ang kahulugan ay walang laman. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Yan. Para matupad ang sinabi ng propeta na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at papangalanan Emmanuel. Ang kahulugan, nasa atin ang Diyos. Pagkatapos nun ay ano yun? Bumangon si Jose. Tapos bumangon si Jose, tapos
Inutos ng anghel na Bihira. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel. Kaya pinakasalan niya si Maria. Yon. Kasi dito po galing ang ating unang hapis at unang galak ni San Jose. Kayo epekto sanggo kayo Ang lakas ng loob natin magsabi na lingkod tayo ng simbahan Tapos hindi tayo nakikinig. Hindi ko alam kaya nga lagi kong chinecheck kung okay ba yung sound system. Kasi mga lingkod ng simbahan, numero unong bingi. Pag nagpapahayag na ng salita ng Diyos, wala na. Yung mga choir, hawak na ang cellphone, hindi na makikinig. Yung mga kolektora, lakad na ng lakad. Di maganda po importante. Sana po makita natin yung kahalagahan na lalo tigit tayong mga lingkod ng simbahan ay mayroong alam sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kasi maraming nagtatanong, wala naman yan sa Biblia. Dahil nga hindi ka nagbabasa, kaya mapapaniwala kang wala yan sa Biblia. So hindi lang tayo dapat nakatutok sa bawat organisasyon sa kung ano yung karisma, sa kung ano ang gawain o misyon ng bawat ministries and organization, pero ang pinakapundasyon natin sa ating paglilingkod, salita ng Diyos. Sabihin niyo sa katabi ninyo, magbasa ka ng Biblia. Sinong walang Biblia dito? Taas ang kamay. Sa linggo, mura lang. Magkano ang Biblia? 250. Yan. Hanap kayo ng sponsor, Pamigay nyo dito sa mga walang Biblia. Pero bago nyo ibigay, isampal ninyo yung Biblia para talagang tumimo sa kanilang isipan. Okay? Okay na po tayo doon? Tandaan nyo naman kasi yan ang kwento kapag simbang gabi. Yan ang binabasa kapag kapisahan ni Maria. So, dapat at least kahit papano, napapamiliarize tayo sa kwento ng pag-ibig ni Jose at Maria at kwento ng Diyos o ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay. So, kung ano lang yung nandito sa kanyo i-press Yan. Nababasa ba? Basa nga. Bago dumating ang hindi pala ito. May mga sandaling nasasaktan tayo bago tayo maging masaya. Tama ba? May mga sandali na masasaktan muna tayo bago tayo maging masaya. Bagamat tayo, gusto natin lagi masaya lang. Tama ba? Pero hindi yun yung reality. Hindi yun yung katotohanan. Yung mga taong gusto masaya lang, adik yun. Yung isipan niya, ayaw niya ng kalungkutan, ayaw niya ng... Pero hindi mo mararanasan ang tunay na saya kung hindi mo naranasan o pinagdaanan ang malungkot. Pero iba rin naman yung puro ka na lang lungkot, hindi ka na makaalis sa lungkot. Kaya nga ito, sinasabi sa atin, sandali lang naman. May mga sandali na masasaktan tayo bago mo maranasan maging masaya. Ano may masasaktan ka muna? Di ba? Dati kapag nag-aaral tayo, di ba? Hindi naman sa pero minsan kailangan kang masigawan ng teacher. Masasaktan ka. Pero pagtapos na ng school year, magiging masaya ka kasi nagkaroon ng bunga kahit papaano yung pagsisigaw sa iyo. Sa umpisa, kala mo napahiya ka, kala mo pinahiya ka, pero ang intensyon ay gusto kang matuto. Dahil kapag natuto ka na, mararanasan mo na yung maging masaya. Sa umpisa, di ba?
o sa mga umiibig dito, sa mga nanligaw dito, sa mga nagmamahal dito, masasaktan ka muna. Mababasted ka muna. Kasi kailangan makita kung totoo ba talaga ang intention mo. Sa mga kalalakihan, sino nang nabasted dito? Sinong bumagsak na? Di ba? Basa nga ulit. May mga sandaling nasasaktan tayo bago tayo maging masaya. Next. Basa. Bago dumating ang tagumpay, dumadaan muna sa kabiguan. Isipin mabuti, ha? Bago dumating ang tagumpay, dumadaan muna sa kabiguan. Kaya, okay lang. Minsan bumabagsak tayo. Okay lang minsan nagkakamali tayo. Okay lang. Hindi tayo perpekto. Kasi ngayon, dahil hindi natin naiintindihan ito, marami sa atin napupunta sa tinatawag na depression. Konting bagsak lang, depressed na. Anxiety na. Konting kabiguan lang, naglalaslas na. Konting kabiguan lang, gusto ng kitli ng buhay. Bago dumating ang tagumpay, may kabiguan. Naintindihan ba? Yan. Next. Ito. Bago ang liwanag, may dilim. Naalala nyo ang Genesis story. Kadiliman. At ang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So, bago ang liwanag, may dilim. Ganito po yung karanasan ni San Jose. Bagamat hindi madalas nagsasalita si San Jose sa Biblia. Narinig niyo ba na sumagot si Jose nang kausapin ng anghel? Wala. Tahimik at natulog. Kahit sa panaginip, hindi siya nagsalita sa katahimikan. Kaya, sa kanyang katahimikan, makikita natin yung hapdi ng puso at ang lalim ng pananampalataya. Namnamin nyo lang, no? Kaya nga hindi siya nagsasalita. Kaya maganda rin yung paminsan-minsan, damihan natin yung pananahimik. Sabihin nyo sa katabi ninyo, manahimik ka naman. Diba? Mahalaga yun. Yan ang katangian ng ating patron, si San Jose. Tahimik. Kaya kung masyado kang maingay, ay hindi tumutugma. Kasi ang katangian ni San Jose na tinuturo sa atin, manahimik tayo. Kung mayroong mga nag-aaway-away, manahimik muna kayo. Subukan niyong itulog muna yan. Baka sakaling mapanaginipan ninyo. Kaya mga kapatid, no? Ang unang hapis ni San Jose, ito yung matinding pagsubok ng kanyang pananampalataya. Kaya nga din sa ating binasang ebanghelyo, nang mapansin ni Jose, si Maria ay buntis na, di ba? Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Kaya nagpasya siya na hiwalayan ito ng lihim. Para kasi sa mga lalaki, masakit kasi yon. Kasi 'di ba lalo na nung unang panahon, nung panahon nila nanay, no? Na kasal muna bago touch. No touch muna, 'di ba? Hintayin ninyo yung kasal. Hintayin niyo yung gabi.
Kaya nga nakaputi ang ikinakasal, di ba? Simbolo ng purity. At yung belo, kaya nga tinatakluban muna siya. Kasi iningatan yan. Yun nga lang, wala na, hindi na pinapansin ngayon. Ngayon, una, hipo muna bago kasal. Kaya, maintindihan natin gaano kasakit ito kay Jose na iningatan niya ang pagkababae, ang pagkabirhen ni Maria. Excited pa naman siya, malapit na silang ikasal eh. Tapos biglang buntis si Maria. Paano nangyari yun? Ni dulo ng daliri, hindi pa niya inahawakan, tapos ngayon buntis na. Kaso, mahal ni Jose si Maria. Kaya mas masakit ito sa kanya. Mahal kasi niya eh. Nagmamahal si Jose. Kung hindi niya mahal si Maria, hindi pa masasaktan. Ang sabi din sa binasa natin, si Jose ay isang matuwid na lalaki. Pero parang nasira ang plano niya. Gumuho ang mundo niya sa nangyaring ito. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, masakit ba? Diba? Kasi siguro, kung ano-anong iniisip ni Jose, diba? Ano ba? Niloko ko ni Maria? Ang tawag ba doon? Pinindeho? Pinindeho ako ni Maria? Kung gano'n, para bang, di ba, pagtatawanan siya ng mga tao, iniputan siya sa ulo. Pero ulitin natin, no? Isang taong matuwid, itong si Jose. Kaya, yung sakit na nararamdaman niya, sinarili lang muna niya. Sinarili. Kasi hindi niya alam, sino bang kakausapin niya, di ba? Sino bang makakaintindi doon? Kaya nga, hanggat hindi ka nasasaktan din, hindi mo maunawaan ang pinagdadaanan ni Jose. O kaya naman, naiintindihan tayo ni San Jose sa pinagdadaanan mo ngayon, na ikaw ay nasa state ng kabiguan, o hapdi, o hapis, o ano man yung hapdi na nasa inyong kalooban, na iintindihan ka ni Jose, ng ating patron, kasi si San Jose, napagdaanan yan. Halimbawa, kayo po tayo. Halimbawa lang naman, no? Mabuntis yung asawa ninyo, yung jowa ninyo, iba yung ama. Ano ba magiging reaksyon mo? Ano ba ang magiging pagkilos mo? Kaya nga andito si Jose, ibinibigay sa atin para matuto tayo. Kasi sa mga balita, bigla tayo nakakarinig na sinaksak yung asawa, sinunog yung asawa, idinimanda yung asawa. Yung iba nga, di ba? Yung mga nasa abroad, nag-iipon sila doon, hinihintay yung panahon na pag-uwi, papakasal na, pero pag-uwi, buntis na. Masakit yun. Kaya tingnan po natin, no? Sa unang hapis ni San Jose, tingnan po natin, pag nilayan natin yung mga pangunahing punto na dapat nating maintindihan. So, babahagi ko po yung 3 punto para sa unang hapis at unang galak ni San Jose. Basa po, ang hapis ni San Jose ay hindi pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Kaya nga matinding pagsubok ito maging sa pananampalataya ni Jose. Dahil, sabi nga, isang taong matuwid si Jose. Kapag sinabing matuwid, siya ay sumusunod sa utos ng Diyos
sumusunod sa kultura at tradisyon ng mga Hudyo. Kaya matuwid, mabuti. Pero yung nga, no, yung hapis niya ay hindi pisikal. Pakipalo nga yung braso ng katabi ninyo. O sige, yung mukha na lang. Pakisampal nga yung mukha ng katabi ninyo. Dali. Kasi di ba yung sampal, yung suntok, madali yan. Lapatan mo lang ng yelo yan, okay na, mawawala na yung sakit niyan. Pero ang matindi kasi, kalooban, yung emosyon. O siguro, kung noon, uso na ito, nadidepress na si Jose. Pero emosyon at espiritual ang kanyang nararamdaman, yung hapis niya, kalooban sa loob. Kaya minsan, sana mas maintindihan natin, lalo na sa mga kabataan, ha? Kahit anong hiwa mo sa balat mo, hindi yan masusolusyonan o hindi yan makakasagot sa nararamdaman mo kasi nasa loob ang nararamdaman mong sakit. Kaya lang, pinapahirapan natin yung panlabas. Ganyan yung parang nagiging sagot o tugon ng mga kabataan ngayon na kapag mayroong nararamdaman na problema, malaking problema, para sa kanila malaking problema, susugatan ng sarili. Pero hindi naman nawawala at hindi nasasagot yung problema ng emosyon at espiritual. Kasi pwede, di ba? Yung hapis na yung hapis ni Jose, hindi niya maintindihan o maunawaan ang plano ng Diyos. Hindi niya maunawaan yun. So doon lang gagaling yung hapis ni Jose. Lord, ano ba ito, Lord? Hindi ko maintindihan. Kaya pwede ang tanong, bakit sa akin? Bakit nangyari ito? Bakit ako? Di ba ganun? Habang nagkasakit ka, cancer, leukemia, ovary, o kung anumang mga sakit, bakit ako? May mga plano ka, di ba? May plano ang Diyos. Kaya lang, hindi nga natin maunawaan pa kung ano ang plano ng Diyos. Sabihin sa katabi, may plano ang Diyos. Diba? Nasusundan ba? Kasi, tandaan nyo, pinagninilayan natin yung hapis at yung unang hapis niya ay hindi pisikal, kundi nasa loob. At yung maraming tanong, bakit nangyari ito? Bakit ako? Ready na, di ba? Yung pinatabang nguya, ready na, di ba? Kakatayin na, handa na yun eh. O paano ngayon ang kasal? Naka-broadcast na, naka-announce na. Nakapost na sa social media yung kasal nilang dalawa. Ay paano yan? Mapapahiya ako. Tapos yung, Lord, bakit ako? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Anong kasalanan ko? Lagi naman ako nagsisimba, di ba? Kasi tayo, di ba, ina-expect natin, dahil nagsiserve tayo sa simbahan, dapat walang problema, ha? Lord, dapat walang problema kasi lagi akong nagdo-donate sa simbahan, lagi akong nagbibigay. Kaya kapag nanatili tayo dyan, ay, mawiwendang ka talaga. Ha? Ito po yung hapdi. Sabihin nyo nga, hapdi. Ulit, hapdi. Pag sinabing hapdi, ang sakit, no? Yung, sakit. Diba? Ng taong mabuti, pero naguguluhan.
Ito yung sakit ng isang taong mabuti pero naguguluhan ang kanyang isipan. Bakit mo, di ba? Mabait naman ako. Bakit naman ganun ang ginawa sa akin? Kasi nga, una, hindi agad nagpaliwanag ang Diyos. Di ba? Hindi agad-agad na ipapaliwanag ang Diyos. At kahit sumigaw tayo ngayon, di ba? Sumigaw ka sa Diyos, magtanong ka sa Diyos, hindi ka sasagutin ng Diyos agad-agad. Para bang, sa nangyari dito, ano ba? Bakit tahimik ang langit? Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Yan, napakalaking tanong yan eh. Bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay ang mga kurap? Kaya marami nagdadasal, sana mamatay na mga kurap. Kasi nga, parang, Lord, nagdadasal naman kami, nag-ooratyo naman kami. Pero bakit ganyan yung resulta ng aming eleksyon? At sa nararanasan ni Jose, alam niyo yung feeling na nag-iisa lang si Jose. Sa isip niya, di ba? Nag-iisa lang si Jose kasi nga, hindi pa niya pwedeng i-broadcast din. Kasi kapag na-i-broadcast niya sa komunidad, babatuhin si Maria hanggang mamatay. Kasi lahat ng legal rights na kay Jose. Niloko siya ni Maria dahil nga una-una hindi pa nagpapaliwanag ang Diyos. Tandaan niyo po, ha? Basa. May mga pagkakataon sa buhay na walang sagot. Tandaan niyo yan, ha? May mga pagkakataon sa buhay natin, sa dami ng tanong natin, walang sagot. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Wala. Kahit nga, di ba, pag nanliligaw kayo, pag tinatanong kayo, bakit mo ako mahal? Di ba, ang hirap sagutin, basta mahal kita, ganun lang. Tama ba, mga tay? Uy. Naabutan niyo ba yung manligaw, tay? Kaya di ba, pag tinatanong kayo ng mga asawa niya, yung mga babae, gustong-gusto lagi naririnig. Mahal mo ba ako? Hanggat hindi ka sumasagot na oo, ay naku, di ka tatantanan yan. Tapos susundan yan, bakit mo ko love? Bakit mo ko love? Pag hindi ka sumagot, hindi mo ko love. Hiwalay na tayo. Next, basa. May mga sakit, kabiguan, pagtataksil, o problema sa pamilya. Tandaan niyo yan, ha? At gusto natin maintindihan agad ang bakit. Yun din, gusto maintindihan niyo siya noong mga panahong ito, bakit? Bakit siya? Matino siya. Yung ibang kalalakihan doon siguro, babaero, walang ya, hindi sumusunod sa batas, pero siya matuwid, matino. Bakit? Bakit? Tandaan niyo mabuti, ha? Basa. Hindi lahat ng paliwanag ay ibinibigay agad ng Diyos. Minsan, nihingi niya ang pagtitiis, hindi muna pag-unawa. Diba? Nakakabasa ba lahat? Kasi magandang mapagnilayan natin mabuti. Hindi lahat ng paliwanag ibibigay agad. So, gusto muna ng Diyos, magtiis muna. Pagtiisan muna natin.
Bago pa dumating yung naunawaan ko na. Bakit ba siya ang binigay ng Diyos sa iyo? Bakit ba siya ang binigay na magulang sa iyo? Bakit ba sila ang naging anak mo? Napakatagal mong nagtitiis, batugan, mabisyo, tas yung mga anak nyo, biglang matapos mong pag-aralin, di ba? Hindi ka napapansinin, hindi ka natutulungan. Pero ang inihingi, pagtitiis. At darating ang araw na mauunawaan na natin. Bakit ako? Kaya naman pala, bakit ako? Bakit ikaw ang nakaranas ng matinding hirap? Halimbawa lang, di ba, minsan marami kayong magkakapatid, pero ikaw yung parang pakiramdam mo, ikaw yung umako ng lahat. Pero pag lipas ng panahon, pag napunta ka sa isang lugar, sisiw na sa iyo ang kung ano mang mga gawain kasi sinanay ka at nasanay ka na. At babalikan mo, kaya pala ako ang pinagluluto, pinaglilinis ng bahay, pinag-aalaga. Kaya pala, di ba? Kayo yung pinagpapalit noon kasi lampin pa, di ba? No? Kaya pala ikaw ang pinagpapalit ng lampin. Kaya pala ikaw ang pinagpapaligo sa mga maliliit mong kapatid. Na dati talagang galit na galit ka kasi dapat nakikipag-date ka, nakikipaglamyerda ka. Pero paglipas ng panahon, pero mo nung mag-aral ka, nang mag-abroad ka, sisiw na sisiw ang gawain ng mga caregiver. Kaya pala ngayon, alam ko na. Kaya magandang balikan mo din yung mga kabiguan mo, yung mga naranasan mo. Baka lang, no? Natapos na yung pagtitiis mo, at ngayon, bubuksan na dapat yung pangunawa mo at maintindihan mo, kaya naman pala ako. Kaya naman pala sa akin. Kaya naman pala sa amin. Kaya ko pala naranasan yung magutom, kaya ko pala naranasan yung maglakad, kaya ko pala naranasan yung mangutang, kaya ko pala naranasan. Sana nandun tayo sa puntong yun. Kasi isang sign din yun na nagmamature ka na Diba? Na naiintindihan mo na. Kaysa yung dahil hindi mo maintindihan, ay magwawala ka na lang, magwawalwal ka na lang. Tiis lang. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, konting tiis pa. Di ba? Sasuccess ka rin, tandaan mo yan, ha? Pero yan magandang aral na matutunan natin sa unang hapis ni San Jose. Ikalawang punto. Basa. Sa gitna ng hapis, ano ang ginawa ni Jose? Yan. Maganda yan Sa gitna ng hapis, ano ang ginawa ni Jose? Ano ang reaksyon ni Jose? Ang kabutihan, hindi nanlalamang, tandaan niyo po ito ang taong mabuti, kapag ikaw ay mabuti, kahit na sabihin natin nasaktan ka, hindi mo pa rin iisipin ang manlamang, ang makaisa, ang gumante. Babalikan natin yung gospel. Si Jose ay isang taong matuwid. Ayaw niyang ipahiya si Maria, kaya nagpasya siya, hiwalayan ito ng lihim. Nag-i-emote na si Jose.
Di ba? Umiiyak na si Jose. Nasaktan na si Jose. Pero, ang ginawa ni Jose, binabalak niyang hiwalayan ito ng lihim. Ano ang ginawa ni Jose? Hindi niya sinira ang pangalan ni Maria. Hindi niya binalak gantihan si Maria at pinili niya ang awa kaysa galit. Awa dahil pwedeng maparusahan ng kamatayan si Maria. Maging yung sanggol sa tiyan ni Maria. Kaya mas pinili na pairalin ni Jose ang awa kaysa sa galit. Kaya maganda minsan pag ganyan, no? Pag meron kayong mga nakakaaway o kaya umaaway sa inyo, tingnan mo na lang mula ulo hanggang paa. Tapos, yun nga, piliin mo, naaawa ako sa iyo. Kesa mag-alburuto ka dyan at tuluyan kang magalit. Kasi kapag nagalit ka, gaganti ka at sisiraan mo na yung tao na nakasakit sa iyo. Kaya maganda, kung mayroong hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan, total, pareho naman kayong taga dito, tumingin kayo kay San Jose. Munta ka dun, bubuksan natin yung pinto dun. Spend a little time, a moment, magdasal ka kay San Jose. Lalo na kung medyo gusto kong gumante, gusto ko siyang siraan. Galit na galit ako. Para malaman din natin ano ang ginawa ni Jose na dapat din nating tularan. Kahit nasaktan siya, di ba? Kaya ito yung tinatawag na tahimik na kabanalan. Tahimik na kabanalan. Holy silence. Kasi ikaw ang may control, ha? Pagdating sa emosyon, ikaw ang may control. Dapat kaya mong kontrolin. Okay pa tayo? Okay. Tandaan niyo po, kapag nasaktan tayo, tandaan niyo, may tukso na gumanti. Ha? Tukso yun, ha? Tukso. Kasi lahat iisipin mo, di ba? Ako ang nasa tama. Laging ganun, di ba, no? Ako ang nasa tama, ako ang naagrabyado, ako ang niloko. Yan. Pero tandaan mo, tukso ang gumanti. Hindi natin inaalis na nasaktan ka. Hindi yun inaalis, ha? Pero ano nga ang gagawin mo kapag nasaktan ka? Kadalasan, sa panahon natin ngayon, yan, pag galit ka, post sa social media. Kala mo kung sinong maganda? Mapaparinig, pero alam mo naman talaga kung sino ang tinutukoy doon sa parinig. Kala mo sexy, ang taba-taba naman ng bilbil. Di ba? Kala mo sinong malinis. Di ba lahat ng parinig, lahat ng andyan. Kaya nga, yung mga hindi nakakapagpigil, nakakapag-control ng kanilang emosyon, marami nang nasira dyan sa social media na yan. Kung hindi pa mahabol at masabihan na, ako, i-delete mo yung post mo, i-delete mo. Kasi di ba, pag upo mo, walang yasya, kala mo kung sino, ako naman naghirap, ako nagpagod.
No. Click! Ay, naku, mali. Yung tukso na gumanti, marira ng reputasyon. Minsan sumusobra tayo dito, di ba, no? Wala namang kinalaman yung asawa. Wala namang kinalaman yung anak. Pero idadamay natin. Unang hapis pa lang ito, ha? May 6 pa. Di ba? At isa, magbitiw ng masasakit na salita. Kapag nasaktan tayo, ang tendency, bumigay tayo sa tukso at ito ang gagawin natin. Pero yun nga, no? Ano ang ginawa ni Jose? Doon tayo lagi. Ano ang ginawa ni Jose? Hindi yung ano ang ginagawa ng mundo. Kapag nasaktan ka, ano ang ginagawa ng mundo? Eh, minsan pa naman, di ba, no? May mga GC kayo, no? May mga GC. Nakalimutan mo, nandun pala siya sa GC. Makikita kasi doon, di ba? Manapos ka sa GC, di ba? Makikita mo kung sino na yung nakabasa, di ba, no? Yung sino na nakakita, kaya pag hindi mo naagapan, delete mo. Pag di mo agad na-delete yan. O kaya naman minsan, yung iba papampam din. Yung mga gatongera, di ba? Kapag nakita yung post at alam mong i-delete yan, i-screenshot yan. Katibayan, ako may ebidensya ako, ito sinabi mo. Imbis na maging maayos tuloy, di ba? Lalong ginagatungan, lalong lumalaki tuloy yung away-away at hindi pagkakaunawaan. Eh kasi nasaktan nga, di ba? Nasaktan. Ay, masakit ba? Tanungin niyo yung katabi niyo, nasaktan ka ba talaga? Kasi di ba, minsan, pag nasaktan ka, gusto mo manakit din. Pag nasaktan ka, gusto mo, damay-damay tayo dito, masaktan tayo lahat dito. Kaya ang dami nagsiserve sa simbahan, wounded. Dati, tahimik ka lang naman nagsisimba, nagdarasal. Pero dito ka pa talaga nakaranas ng matinding pananakit. Ang tanong, basa nga po, pinoprotektahan ko ba ang dignidad ng iba kahit ako ay sugatan? Ang tunay na kabanalan ay makikita kung paano tayo kumilos kapag nasasaktan tayo. Kayo minsan kahit kayong mga mag-asawa, kahit yung mga mag-asawa, kahit magkapamilya nga, di ba? Sisirain, magsisiraan. Ay, lalo na sa politika. Usapin pa lalo na pag eleksyon, ay talagang siraan. Kahit kapamilya, sisiraan. Itong si Senator Amy, di mo alam kung kapatid ba talaga niya itong si Bongbong Marcos. Kung makapanira, kala mo hindi siya damay. Damay naman ang buong pamilyang Marcos. Pero sa atin din nangyayari. Sa mga small communities natin, nangyayari. Sa mga organization natin, nangyayari. Eh na dapat protektahan pa rin. Kaya nga ginawa ni Jose, di ba? Nanahimik muna si Jose. Di ba? Hindi ko na maintindihan eh. Gulong-gulo ako. Mananahimik muna ako. Di ba? Kasi kung sasabayan mo o isasabay mo yung emosyon mo, ay wala. Ulitin ko po, no? Tandaan natin mabuti.
Ang tunay na kabanalan o kabutihan ay makikita kung paano tayo kumilos kapag nasasaktan tayo. Okay tayo sa hapis? Uy. Oh. Hindi naman hapis lagi, di ba? Kaya meron tayong galak. At ang unang galak ni San Jose ay, basa, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Yan ang galak ni Jose. O yung hapis niya, nasaktan siya, pero yung galak niya, sinabi ng anghel, huwag kang matakot, tanggapin si Maria. So, okay pala, masaya pala, kasi hindi naman pala siya niloko ni Maria, nang sabihin nga at ipaliwanag, di ba, ng anghel. Kaya dito nagsimula ang galak, ang saya ni Jose. Pero, hindi na wala yung problema, ha? Hindi na wala yung problema, pero naliwanagan siya ng Diyos. Yung problema, nabuntis si Maria, hindi siya nakabuntis. Hindi na wala yun. Pero naintindihan na ni Jose kung bakit nabuntis si Maria. Kasi may plano ang Diyos. At gusto ng Diyos, kabilang siya, kasama siya sa planong ito. Di ba? Napakasayang karanasan, napakasayang pribilehiyo, napakasayang pagkakataon na inialok kay Jose na maging asawa ni Maria na ina ni Jesus ang tagapagligtas. Kaya nga, sa usapan, gaya ng sabi ko kanina, di ba, no? Sa usapan, habang binabasa natin yon, hindi nagtanong si Jose. Hindi nakipagtalo si Jose. Hindi humingi ng ebidensya si Jose. Sinabi lang ng anghel, huwag kang matakot pakasalan si Maria dahil ang kanyang ipinaglilihi ay sa Espiritu Santo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, iwasan mong makipagtalo. Minsan kasi, di ba, nakikipagtalo kayo sa isa't isa, pareho kayong hindi makaunawa, kaya hindi natatapos. Pareho nung hindi naiintindihan. Pero nakikipagtalo kayo, mga sunga-sunga kayo pare-pareho. Kasi hindi nyo man naiintindihan, di ba? Pero nakikipagtalo ka, hindi mo naiintindihan. Kaya tinyo, marami malungkot sa atin. Marami ang mukhang hapis na hapis. Kaya, no, pagkagising ni Jose, ginawa niya ang iniutos ng anghel ng Panginoon. Tuloy ang kasal. Patayin ang baka. Ihanda ang mga inuman. Di mo masaya? Hindi lang naiwan doon sa hapis, hindi sa kalungkutan, kundi dito sa kagalakan. Kala mo hindi na matutuloy yung kasal, di ba? Kala mo hindi na makakapaglakad. Pero yun. Kasi alam niyo yung kasal noon, yun yung pinakamasayang tagpo sa komunidad kasi buong komunidad ang nagsasaya. Kukunin yung babae doon sa bahay, ipoposisyon, di ba? May tugtugan, may awitan, ihahatid doon sa bahay ng lalaki. At doon yung ritual ng pag-iisang dibdib. Napakasayang tagpo. Tinanggap ni Jose si Maria, tinanggap din niya ang bata, tinanggap niya ang papel bilang ama ng tagapagligtas. Dito nagsimula ang galak ni Jose.
hindi laging hapis. Pero, yung galak natin, kung mabalikan mo yung hapis, diba? Wala nang katumbas pa. Yung saya. Matapos mong pagdaanan to, eto ka ngayon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magsaya ka naman. Ayaw nyo, no? Pero bahala kayo. Pero magsaya ka naman kasi. Ulitin mo po, no? Hindi laging, tandaan nyo po hindi laging nawawala ang problema kapag sumusunod tayo sa Diyos o naglilingkod tayo sa Diyos, pero may kapayapaan tayo sa puso. Siguro marami sa inyo, kaya kahit minsan nagkakaroon kayo ng issue sa inyong mga organisasyon, sa ibang mga organisasyon, kasi meron pa rin namang kapayapaan sa puso na matatagpuan dito. Kaya minsan kahit na may maaway sa hindi kayo maalis eh. Kasi kahit paano nauunawaan natin ang bawat isa o sinusubukan nating unawain ang kahinaan ng bawat isa. At kahit minsan paalisin kayo ng pari dito, hindi kayo maalis eh. Kasi meron kayong kapayapaan dito. May hapis man, pero tandaan nyo, may saya. Kaya nga minsan ini-encourage ko kayo, di ba? Hindi laging, sir, mag-fellowship naman tayo, mag-party naman tayo. O sa February 30, mag-Valentine's party tayo. Kapag Pasko, mag-Christmas party tayo. Yan lang, iba sa inyo talagang ayaw eh. Ayaw magsaya. Gusto lang magmukmok, gusto lang maghapis ng maghapis. Tandaan niyo po, may liwanag sa gitna ng dilim. At, may galak na hindi kayang ibigay ng mundo. May saya na hindi kayang ibigay ng mundo. Basa. Ang galak ay hindi galing sa kawalan ng problema. Tandaan niyo po Parang pag sila, bakit masaya ka? Kasi wala akong problema ngayon eh. Diba ganun tayo, no? Pero kung i-analyze natin, yung galak ay hindi dahil walang problema. Hindi dahil may presensya ang Diyos kahit may problema. Basa ulit. Ang galak ay hindi galing sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos sa problema. Di ba minsan meron kayo na-encounter na either namatayan, iniwalayan, iniwan, pero makikita mo, masaya pa rin siya. Di ba? May ganun tayo na nakakasama, di ba? Na minsan iniisip, bakit masaya ka pa rin? Di ba, may sakit ka nga. Kasi mahalaga yung presensya ng Diyos. Nandun siya. Kaya huwag natin isipin na kapag humawak tayo sa krus, humawak tayo sa damit ni San Jose, wala nang problema. Hindi yan magic. Kundi makita mo yung dahilan para maging masaya kahit may problema. Tandaan natin mabuti Number 1, may hapis kapag hindi mo naunawaan ang Diyos. May hapis kapag hindi mo naunawaan ang Diyos o ang plano ng Diyos o naunawaan ang nangyayari sa iyo, maghihirap ka talaga dyan.
Pero may galak kapag pinili nating magtiwala sa Diyos. Ito ang ginawa ni Jose. Kaya si San Jose ay huwaran ng tahimik na pananampalataya, mapagkumbabang pagsunod, at matatag na pagtitiwala. Kahit gaano kabigat, kalaki ng problema, tuloy lang. Tuloy ang buhay. Nung December 24, alam niyo ba yung isa sa pinagdadaanan namin? Nung December 24, 6 p.m., no, siguro 5 p.m., 5 p.m., sabi nung tumawag yung pamangkin ko, no, kasi yung mother ko may sakit na. Tumawag yung pamangkin ko at sinasabi na hindi makahinga yung mama ko, no, hindi makahinga. So, magsisimula na yung misa. Magsisimula na yung misa. Nasa Balagtas, nandito ako. So, okay. Try tumawag ng doktor, sinong malapit, sinong nandyan, ganyan. No? Tapos, may nahanap na doktor, kailangan dalhin na sa ospital. Kapag dinala sa ospital, i-ICU. ICU na. Kasi bumababa yung oxygen. Hindi na makahinga. Nandun na yung ambulansya. Ano ba? Magbumisa ba ako o iwanan ko ba ito? Bahala ni si Bangla dito o ano? Midnight mass na. Tapos, ano ba? Saan ba kami magpapasko? Sa ICU? Sa ospital? Pero, sige, Lord, okay. Ikaw nang bahala dyan, Lord. Hindi ko naman makukontrol yan. Hindi ko naman kontrolado. Pero yun naman. Kinabukasan, nandun na kami lahat sa bahay. Tuloy ang Christmas party. Kahit nandun siya, nakahiga na siya doon sa hospital bed. May oxygen. Tuloy ang party. Kasi siya din mismo, ayaw niya magpadala sa hospital kasi nasa isip niya, may Christmas party bukas. Kasi magpupuntahan lahat, no? Yung pamangkin namin, lahat magpupuntahan doon. Nagdidimensya na nga kung sino-sino ng pangalan ng tinatawag. Di ba? Pero tuloy ang buhay. Gumaling ba? Hindi pa. Mahina pa din. Kailangan pa rin ng oxygen. Nawawala na sa oras. Minsan, gising sa gabi, kasi kala niya, umaga na. Pero tuloy. Tuloy ang Santo Niño. Tuloy ang Nobina. Tuloy ang ano. Hindi na pwedeng hinto Diba? Nandiyan si San Jose. Ay tulong si San Jose. Diba? Kaya tandaan nyo, no? Nasa, kung siya ay nagtiwala, maari rin tayo. Kung siya ay sumunod, kaya rin natin sumunod. Sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, kaya mo rin yan. Sa tuwing tayo ay nasasaktan, nalilito, o natatakot, alalahanin mo si San Jose. Sa tuwing nasasaktan ka, sa tuwing nalilito ka, hindi mo maunawaan, natatakot ka, isipin mo si San Jose. Lumapit ka kay San Jose. Sabay-sabay po tayo sa panalangin. San Jose, ikaw na dumanas ng hapis at nakatagpo ng galak, turuan mo kaming magtiwala sa Diyos
kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.